Life After Prison. By Silence You. Kabanata 2271 hanggang 2280. Tumango si Severin, dahil walang dahilan para itago ang katotohanan kay Oscar. Oo, tama iyon. Matapos matanggap ni Oscar ang kumpirmasyon na si Severin ang may pananagutan sa hindi pangkaraniwang pangyayari, isang mainit na ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Napakaswerte mo na matagumpay mong na-master ang diskarte sa labanan ng wildfire. Ang puso ni Oscar ay napuno ng pagkamangha nang sa wakas ay napagtanto niya ang tunay na lawak ng mga napakalaking talento ni Severin. Ang Lotus Divine Attack ay nailalarawan sa nagliliyab na apoy nito, at ito ay kilala sa buong South Sky bilang ang pinakamahusay na Star-grade Divine Technique. Noong nakaraan, hindi mabilang na mga practitioner ang naghangad na makuha ang mana ng wildfire pagkatapos ng kanyang kamatayan. Kahit na ang mga maharlikang Paragon ay nagnanais ng Lotus Divine Attack at sinubukang hanapin ito. Sa kasamaang palad, walang nakahanap nito, at ang pasukan sa pahingahan ng wildfire ay nanatiling hindi natuklasan. Hanggang sa lumitaw ang ilang hindi pangkaraniwang kababalaghan sa Arctic Heights ilang buwan na ang nakararaan, nabunyag ang mga guho. Nakuha ni Severin ang mana na iyon ilang buwan lang ang nakalipas, at alam ni Oscar na si Severin ay naglagay ng isang komisyon sa mission chamber ng sekta upang magtanong tungkol sa espiritual na apoy. Mahinhin na ngumiti si Severin bilang tugon sa papuri ni Oscar, at magiliw niyang inanyayahan si Oscar na maupo sa bulwagan. Pagkatapos ay hiniling sa dalaga na maghanda ng 2 tasa ng tsaa. Sumimsem si Severin at nagtanong. Sana hindi mo ako pansinin na itanong kung bakit ka pumunta sa Pearlite Isle. Tumawa si Oscar. Naparito ako upang masaksihan kung ano ang ginawa ng aming kababalaghan sa pagkakataong ito upang makakuha ng isa pang hindi pangkaraniwang pangyayari. Napangiti si Severin sa tugon na iyon at binago ang paksa sa Starry Sky Battle Space. Malapit nang ma-access ang Starry Sky Battle Space. Nasangkot ako sa mga guards, at pinatay ko rin ang kababalaghan ng Dayform Sect noong nakaraan. Iisipin ko na maraming tao ang lalabas para patayin ako kapag pumasok ako sa Starry Sky Battle Space. Maaari ba akong humiling ng isang defensive spiritual treasure? Isinakripisyo na ni Severin ang kanyang Dark Gold Bell sa Fierce Beast Mountain, naiwan lamang sa kanya ang mediocre grade spiritual Scarlet Sky Sword at ang top grade Sky Soil Zenith. Ang kakulangan ng isang nagtatanggol na espiritual na kayamanan ay nagpadama sa kanya na ang kanyang kaligtasan ay nasa panganib. Nang ibigay kay Severin ang token sa Grundy Uno Sacred Land, inutusan na siya ni Oscar na alamin ang lugar at magtatag ng mga koneksyon sa iba't ibang kababalaghan mula sa mga sagradong lupain ng Midland. Dahil isa itong engranding okasyon na kinasangkutan ng lahat ng 13 sa mga estado ng Blue Realm pati na rin ang pagkakataong maging isang celestial, naramdaman ni Severin na subukan din itong samantalahin ang pagkakataong iyon. Tumigil si Oscar nang ay lapit na niya ang tasa sa kanyang labi. Ang pagbanggit ni Severin sa Gars at Dayform Sect ay nagpapakulo ng kanyang dugo. Nagiba ang kanyang kilos. Saway niya. Oh, kaya alam mong hahabulin ka kapag pumasok ka sa Starry Sky Battle Space. Akala ko ay walang takot ka. Gumawa ka ng malaking kaguluhan pagkatapos mong patayin ang mga kababalaghan ng ibang paksayon, at ako ang dapat maglinis ng kalat para sa iyo. Naalala ni Oscar ang oras na pinatay ni Severin ang kababalaghan ng Dayform Sect. Kung hindi na magitan si Oscar sa tamang panahon, maaaring nasawi si Severin sa kamay ng Dayform Sect. Ang kapangahasan ni Severin ay humantong sa pagkamatay ng kahangahangang Gars, at si Clarkon, ang kanilang pinuno ng pamilya at Royal Paragon, ay kinuha sa kanyang sarili na makisali. Magkahalong paghanga at inis ang naramdaman ni Oscar kay Severin. Hinangaan niya si Severin sa pagpapakita ng pambihirang talento sa pag-abot sa level 2 Paragon sa loob ng 1 taon, dahil ang gayong antas ng talento ay makikita lamang sa mga napili sa mga sagradong lupain ng Midland. Sa kabilang banda, ang kakaibang kakayahan ni Severin sa gulo ay nagpagalit sa kanya ng husto. Sa loob lamang ng 1 taon mula nang makapasok sa sekta, nagawa ni Severin na pumatay ng ilang mga henyo, kabilang ang kanyang kapwa-disipulo, si Riley. Kung hindi dahil sa walang patid na suporta ni Oscar, si Severin ay nakatagpo ng hindi napapanahong pagkamatay kasunod ng mga pagpatay na iyon.
Matapos ilabas ang kanyang pagkadismaya, nakabawi si Oscar at nagsalita ng may sukat na kalmado. Ang Treasure Pavilion ay may napakahusay na kalidad na nagtatanggol na espiritual na kayamanan, ngunit ang sekta ay hindi maaaring basta-basta ipagkaloob ito sa iyo. Kasunod ng maikling paghinto sa tono ni Oscar, huminga siya ng ilang mapagnilay-nilay at nagpatuloy. Ikaw ang elder ng Alchemy Hall, ngunit ang ginawa mo lang ay naghatid ng isang lecture. Ni minsan ay hindi mo natupad ang iyong mga responsibilidad sa paggawa ng mga table tasks. Ang pinakamaliit na magagawa mo para makakuha ng espiritual na kayamanan ay ang pinuhin ang ilang batch ng 7th grade breakthrough pills. Nakahinga ng maluwag si Severin. Ang paggawa ng mga breakthrough pills sa ikapitong baitang ay maaaring medyo mahirap, ngunit ito ay nasa loob ng kanyang kasalukuyang mga kakayahan. Ang pag-asang makakuha ng isang nagtatanggol na espiritual na kayamanan bilang kapalit ng kanyang oras at pagsisikap sa paggawa ng mga table tasks ay higit na sulit. Agad namang pumayag si Severin. Walang problema. 7th grade breakthrough pills lang yan, di ba? Gagawin ko lahat sa loob ng 2 araw. Mula noong siya ay tumaas sa 7th grade medium rank alchemist, ang alchemical prowess ni Severin ay bumuti ng malaki, na ipinagmamalaki ang rate ng tagumpay na hindi bababa sa 70% kapag gumagawa ng 7th grade medium rank na mga table tasks. Ang 7th grade breakthrough pill ay medyo nakakalito sa Krat, ngunit pamilyar si Severin dito dahil kamakailan lang ay naghanda siya ng isang batch. Nang makitang sumang-ayon si Severin, marahang ibinaba ni Oscar ang kanyang tasa at tumayo mula sa kanyang upuan. Sumama ka sa akin sa Treasure Pavilion. May isang paghinto para sa epekto, sinulyapan niya si Severin at sinabing. Sa nangyayari, may icicle flame sa Treasure Pavilion. Icicle flame. Sandaling natigilan si Severin. Ang icicle flame ay nagreranggo ng 18 sa listahan ng spiritual fire, at nagmula ito sa kailaliman ng North Sea. Kilala sa paradoxical na matinding lamig at matinding init. Ang mga pag-aari mula sa matinding lamig nito ay maaaring mag-freeze ng primal spirit ng isang tao, magbago ng kanyang tagumpay, suspindihin ang habang buhay ng isang tao, at huminto sa oras. Samantala, ang mga katangian ng matinding init ay maaaring masunog ang pangunahing espiritu ng isang tao mula sa paa hanggang sa gitna ng utak, habang hinihimok ang maapoy na pagkasira ng mga panloob na organo at paa. Hindi inaasahan ni Severin na ang sekta ay magkakaroon ng ganoong mataas na ranggo na espiritual na apoy at masayang nakatago sa likod ni Oscar pagkatapos na mabawi ang kanyang katahimikan. Tila alam ni Oscar na ang pagkamit ni Severin ng Lotus Divine Attack ay nangangailangan ng pagsipsip ng espiritual na apoy ng langit at lupa upang umunlad. Ang mag-asawa ay umalis mula sa Pearlite Isle at dumiretso sa unang bundok. Ilang sandali pa, isang lumulutang na isla ang lumitaw sa linya ng paningin ni Severin. Kanina pa nakapunta si Severin sa islang iyon. Doon niya unang natanggap ang Scarlet Sky Sword sa pagsali sa sekta. Isang sinaunang hitsura, 5 palapag na pavilion na pinalamutian ng mga ukit ng mga dragon at phoenix na nakatayo sa isla. Pagdating nila, sinalubong sila ng isang elder na nagbabantay sa Treasure Pavilion. Pagbati, sect leader. Magalang na yumuko ang elder. Ikinaway ni Oscar ang kanyang kamay at naglabas ng hindi nakikitang puwersa upang tulungan ang huli na makatayo. Ayos lang. Pumasok ang dalawa sa pavilion. Nang makarating sila sa itaas na palapag, namangha si Severin sa dami ng nagniningning na kayamanan, at ang kanyang matalas na mata ay naakit sa isang berdeng kalasag na nakasabit sa dingding. Ito ay isang mataas na uri ng espiritual na kayamanan na nagpapalabas ng isang mar-angle na aura, at ito ay masalimuot na inukit na may mga pattern na naglalarawan ng mga bundok, ilog, dagat, at mababangges na hayop. Matiim na tinitigan ni Severin ang kalasag nang iunat ni Oscar ang isang kamay at iginuhit ang kalasag sa pagkakahawak niya mula sa dingding. Pagkatapos ay binigyan ni Oscar si Severin ng isang rundown ng kalasag. Ito ay ginawa mula sa meteorite gold na hinaluan ng rich earth essence at higit na pino gamit ang pinong mga halwang metal. Ang kalidad nito ay naglalagay nito sa pinakamahuhusay, at ang mga kakayahan nito sa pagtatanggol ay hindi kapani-paniwalang kakilakilabot din. Naintriga si Severin at inabot niya ang kalasag.
Pagkatapos ay ibinahagi niya ng bahagya ang kanyang mga banal na pandama sa buong kalasag, pinatunayan para sa kanyang sarili ang mga pahayag na ginawa ni Oscar tungkol sa natitirang kalidad nito. Sa pagkakaalam ni Severin, ang mga nagtatanggol na espiritual na kayamanan ay sa halip na ang kanilang mga nakakasakit na katapat. Ang mahirap na proseso ng pagpino sa kanila ay nag-ambag sa kanilang kakapusan, na ginagawa silang mas mahalaga at hinahangad. Ito ay kahanga-hanga. Pahayag ni Severin at tumango bilang kasiyahan habang sinusuri ang kalasag. Ngumiti si Oscar at nagpaliwanag. Bagamat ito ay isang mas mataas na antas na espiritual na kayamanan, ang makapal na kalasag sa pagtatanggol sa lupa na nabuo nito, kapag natatakpan ng kapangyarihan ng langit at lupa, ay magiging mahirap kahit na ang isang level 9 Paragon ay masira. Salamat sa iyong kabutihang loob. Sabi ni Severin, na nagpapasalamat. Wala akong magagawa para suklian ang iyong kabutihang loob, ngunit ipinangako kong palakasin ang reputasyon ng ating sekta sa Starry Sky Battlespace. Tuwang-tuwang inilagay ni Severin ang berdeng kalasag sa kanyang spatial ring at agad na binalak na pamilyar dito sa kanyang pagbabalik sa Pearlite Isle. Ang tila walang kahihiyang pag-uugali ni Severin ay nagdulot ng pagsimangot kay Oscar habang siya ay gumanti. Kung sakaling nakalimutan mo, ang deal ay para sa iyo na maghanda ng 2 furnace ng 7th grade breakthrough pills. Tahimik na tumango si Severin at sa galit na ekspresyon ni Oscar. Shish, sige 2 furnaces na. Hindi ko akalain na magiging modemo ka pala. Akala ko ba makukuha ko ito ng librerya ito ay mga espiritual na kayamanan, hindi patatas. Ungol ni Oscar habang tumitindi ang titig niya. Inaliw ko lang ang iyong kahilingan dahil ikaw ang aming kababalaghan, at talagang kailangan mo ng kapalit na nagtatanggol na espiritual na kayamanan. Karaniwan, ang mga alagad ay hindi makakakuha ng kapalit kung ang kanilang espiritual na mga kayamanan ay nasira. Kung gusto nila ng bago, kailangan nilang magbigay ng espiritual na mga bato o kayamanan na katumbas ng halaga. Gumawa lamang si Oscar ng exception dahil sa nalalapit na pagpasok ni Severin sa Starry Sky Battlespace. Sa kabila ng tila sama ng loob ni Oscar, ngumisi si Severin dahil alam niyang imposibleng makuha ang kayamanang iyon kung hindi siya titingnan ni Oscar sa isang magandang liwanag. Ang pagtupad sa kahilingang ihanda ang mga table tasks ay hindi masyadong mahirap para sa kanya, at dahil hindi niya kailangang gumamit ng sarili niyang stock ng alchemical material, maaari niyang pinuhin ang kasing dami ng mga pills na hiniling sa kanya. Sa sandaling itinago ni Severin ang kalasag, sabi ni Oscar. Ang icicle flame na hinahanap mo sa sahig sa itaas. Sumama ka sa akin. Dinala ni Oscar si Severin sa ika-6 na palapag at pumasok sila sa isang puwang na unang itinalaga para sa mga elite quality na espiritual na kayamanan. Bagaman kakaunti ang gayong mga kayamanan sa South Sky, bawat pangunahing pinuno ng sekta ay nagtataglay ng isa bilang isang hadlang. Ang Grundy Uno sect ay hindi naiiba, at ang sandata ay nasa ilalim ng kontrol ni Oscar. Walang mga espiritual na sandata sa ika-6 na palapag, ngunit ang iba pang mga kayamanan ay nakadina sa pamamagitan ng matinding paghihigpit. Nasulyapan ni Severin ang banal na ginto na nilagyan ng mga banal na kasulatan ng pilosopiya, ang celestial na bakal na nagliliwanag sa kapangyarihan ng mga bituin, at ang mga prutas na nagpapahaba ng buhay ay pinitik ng purong sigla. Nakatayo sa isang liblib na sulok, nakita ni Severin ang isang kumpol ng mga asul na apoy na nasilo ng mahigpit na porma sayon. Nararamdaman niya ang sobrang lamig at matinding init na nagmumula sa apoy kahit na nasa loob siya ng mga limitasyon. Nagpakawala si Oscar ng isang maitim na sinag mula sa kanyang kamay upang lansagin ang mga hadlang. Kinuha niya ang icicle flame at iniharap kay Severin. Habang pinagmamasdan ni Severin ang aqua-colored na apoy at nasaksihan ang paglalahad nito sa hangin tulad ng alon ng tubig, sinimulan ni Oscar na isalaysay ang pinagmulan nito. Ang icicle flame na ito ay nasa sekta sa loob ng 2,000 taon. Isang elder, habang naglalakbay sa North Sea, ay napadpad dito ng hindi sinasadya. Dahil walang sino man sa sekta ang nag-practice ng mga pamamaraan ng fire attribute, nakakolekta ito ng alikabok dito sa Treasure Pavilion. Ang pangunahing paraan ng pagsasanay ng Grundy Uno sect ay nagmula sa Grundy Uno Treasured Notes, na nagbibigay diin sa neutral at tahimik na mga katangian.
Kasama rin sa arsenal ng mga sekta ang ilang star-grade technique tulad ng makapangyarihang Sky Soil Heptagold Sword Energy. Dahil sa kakulangan ng fire attribute practitioner sa loob ng sekta, ang Icicle Flame ay ipinadala sa maliit na sulok nito sa loob ng Treasure Pavilion. Kung hindi isiniwalat ni Severin ang kanyang paghahangad ng espiritual na apoy at ang kanyang pagsasanay sa Lotus Divine Attack, ang Icicle Flame ay maaaring patuloy na humihina ng hindi kailanman ginagamit. Inabot ni Severin ang Icicle Flame at nag-channel ng napakalaking pag-alon ng kapangyarihan ng langit at lupa. Binalot ng kapangyarihan ang apoy sa kanyang pagkakahawak, at naramdaman ni Severin na ang nakapalibot na espiritual na enerhiya ay nasusunog sa kawalan habang hawak niya ang apoy sa kanyang kamay. Makalipas ang ilang segundo, isang biglaang pagsabog ng matinding lamig ang bumalot sa kanya, naging ube at asol ang kanyang palad sa isang iglap. Ang kanyang espiritual na kapangyarihan ay nakaranas ng panandaliang pagtigil. Nang mapagtanto kung ano ang nangyayari, pinakawalan niya ang kanyang level 2 Paragon Aura at pinigilan ang apoy. Pagkatapos, mabilis niyang ginamit ang kapangyarihan ng langit at lupa upang palibutan ang espiritual na apoy, na pinipigilan itong kainin ang espiritual na kapangyarihan sa paligid niya. Sa pagmamasid sa mahusay na paghawak ni Severin sa apoy, hinaplos ni Oscar ang kanyang balbas ng walang pakialam. Maaari kang bumalik at pinuhin ito ngayong naipasa na ito sa iyo. Naway ang pagsasanib ng Icicle Flame sa iba pang espiritual na apoy ay magbibigay daan sa iyo na sumikat sa Starry Sky Battle Space at itaas ang reputasyon ng ating Grundy Uno Sect. Hinikayat sana ni Oscar. Nagpapasalamat sa kilos, itinaas ni Severin ang kanyang mga kamay bilang pagsaludo at sinabing, "Maraming salamat, Sect Leader. Babalik ako ngayon at sisimulan kong pinuhin ang Icicle Flame." Ang pagkuha ng mataas na uri ng nagtatanggol na espiritual na kayamanan na kilala bilang Green Shield pati na rin ang Icicle Flame ay nagbigay kay Severin ng sapat na materyal upang sakupin ang kanyang oras sa mga darating na araw. 10 araw na lang ang natitira bago magbukas ang Starry Sky Battle Space, at bawat segundo ay binibilang. Pagkatapos magpaalam kay Oscar, tumayo si Severin at nag-transform sa isang stream ng liwanag na nawala mula sa Treasure Pavilion ng sekta. Sa kanyang pagbabalik sa Pearl Light Isle, nakipagpalitan siya ng ilang maikling kasiyahan sa lahat at agad na pumasok sa training room. Habang isinasakatuparan niya ang mga ehersisyo, ang matinding lamig at matinding init ay lumabas sa loob ng silid at walang awang napunit sa paligid. Nanatili itong ganoon sa loob ng 2 araw. Nang tuluyang mawala ang mabigat na aura, nakita ni Severin ang pagbabago sa makulay na bulaklak ng lotus na nakapugad sa loob ng kanyang sentro ng enerhiya. Orihinal na may 2 kulay ng ginto at berde, ang ikatlong kulay ay idinagdag, asol. Ang makulay na lotus petals ay umiikot sa loob ng kanyang sentro ng enerhiya, na nagbubunga ng malaking alon ng espiritual na enerhiya. Napuno ng kagalakan si Severin nang maramdaman niya ang tumaas na kapangyarihan mula sa Lotus. "Nakamit ko ang small success sa Lotus Divine Attack." Ang pagsasanib ng 3 espiritual na apoy ngayon ay nagbigay kay Severin ng puwersang katumbas ng isang welga mula sa isang level 5 Paragon. Sa loob ng training room, tinitigan ni Severin ang tri-colored lotus flower sa loob ng kanyang energy center at naramdaman ang aura ng pagkawasak na nagmumula rito. Ang saya at pananabik ay bumalot sa kanyang puso. Ang maliit na tagumpay ng kanyang Lotus Divine Attack ay nagtaas ng kanyang lakas sa isang bagong tugatog. Gamit ang karagdagang trump card na iyon, nadama ni Severin ang isang bagong tuklas na kumpiyansa upang masakop ang Starry Sky Battle Space. Ang mga sinaunang talaan ng sekta o ang karunungan na ibinahagi ng ilang elder ay nagbabala sa kanya tungkol sa kalupitan ng Starry Sky Battle Space. Sa 13 estado ng Blue Realm, ang 3 lugar ng South Sky, West Region, at East Plain ay mga pamayanan ng tao. Maging ang Infinia Icefield, sa kabila ng malamig at mapanglo na kalikasan nito, ay may ilang buhay. Tanging ang Starry Sky Battle Space lamang ang nakatayo bukod sa lahat ng mga rehiyon, dahil ito ay isang ipinagbabawal na kaharian kung saan hindi maaaring mabuhay ang buhay o anumang anyo ng buhay. Ang misteryosong kalawakan na iyon ay ang mga gawain ng mga sinaunang celestial. Ito ay pinalamutian ng hindi mabilang na basag na mga panuntunan at magulong espasyo.
Kahit na ang isang Paragon-level practitioner ay nanganganib na itapon sa walang katapusang kawalan kung hindi sila maingat. Gayunpaman, kung saan may panganib, mayroong gantimpala. Sa loob ng Starry Sky Battle Space ay may mga lihim at walang katulad na kayamanan na naghihintay sa mga sapat na matapang na hanapin sila. Napakarami ng mga alingaungaw na nakatago sa loob ng Starry Sky Battle Space ang naglalatag ng sikreto sa immortalidad. Sa loob ng 10,000 taon, ang landas tungo sa pagiging isang celestial ay lalong naging malabo at mahirap, ngunit hindi mabilang na mga Supreme Paragon ang naghangad ng pagpapalaya mula sa kanilang mga hadlang sa lupa upang subukan at abutin ang immortalidad. Ang mga disipulo mula sa iba't ibang mga sekta ay nakipag-usap sa Starry Sky Battle Space, na naghahangad na matuklasan ang mailap na sikreto. Kahit papaano, umaasa silang makakahukay ng mga kayamanan na makapagpapahabol ng kanilang buhay. Sa pag-unlad ng mga taon, ang mga labanan sa Starry Sky Battle Space ay tumindi sa parehong bangis at kalupitan. Kahit na ang pagkamit ni Severin ay umabot sa level 2 Paragon ng mas mabilis kaysa sa nakababatang henerasyon ng mga disipulo ni South Sky, nahaharap pa rin siya sa isang marginal na puwang kung ihahambing sa mga tunay na disipulo ng sagradong lupain. Ang mga figure tulad ng itinatangi na mga sagradong anak ng sagradong lupain ng Midland o ang mga banal na scion ng sinaunang aristokrasya ng East Plain, o ang prinsipe ng dinastiya ng Great Flare ay mga kahangahangang higit sa mga mula sa isang mas maliit na rehiyon tulad ng South Sky. Nang mapagtantong lumilipad ang kanyang iniisip, mabilis na umiling si Severin at ngumiti ng mapait. Ang labis na pag-iisip ay nagdaragdag lamang ng higit na problema. Matapos malinisan ang kanyang isip, kinuha niya ang kasing laki ng palad na green shield mula sa kanyang spatial ring. Ito ay cool sa pagpindot, halos tulad ng jade, at ang masalimuot na mga ukit nito ay nagpahiram ng isang autoritarian na kalidad sa hitsura nito. Habang huminga ng malalim si Severin, ang masaganang espiritual na enerhiya sa paligid ay lumundag na parang tubig at same time na bumuhos sa green shield. Kasabay nito, inilipat niya ang kanyang kamalayan sa kalasag, na nagtatatag ng pakikipag-ugnay at sinimulan ang proseso ng pagpino. Sa kabila ng katayuan ng Green Shield bilang isang mataas na kalidad na espiritual na kayamanan, ang level 2 Paragon na lakas at sapat na espiritual na kapangyarihan ni Severin ay nagbigay daan sa kanya upang mabilis na alisin ang mga panloob na paghihigpit nito. Pagkalipas ng 2 araw, dahan-dahang binuksan ni Severin ang kanyang mga mata at namangha sa Green Shield, na lumutang sa kanyang harapan. Gamit ang isang pag-alog ng kanyang daliri, nasaksihan niya ang paglawak nito, habang ito ay nagmorphang na parang burol. Natuwa si Severin, tumutok sa kalasag, na nagdulot ng matangkad na berdeng ilaw. Ang isang proteksyon na kalasag ay agad na nakalagay sa paligid niya. Ang isa pang nagtatanggol na espiritual na kayamanan na ginagabayan ng aking mga iniisip ay nasa aking pagtatapon. Deklara ni Severin. Naramdaman niya ang hindi mapag-aalinlangan ng pinahusay na husay sa pagtatanggol ng Green Shield, na nalampasan maging ang Dark Gold Bell. Ang paglabag sa kalasag na iyon sa labanan ay magdudulot ng isang mabigat na hamon kahit na sa isang level 9 Paragon. Ang mga practitioner ng mas matataas na antas ay kadalasang nagsasagawa ng mabilis, nakamamatay na mga maniobra, na nangangailangan ng hindi matitinag na pagtuon sa panahon ng labanan. Ang pagkakaroon ng mas mataas na kalidad na nagtatanggol na espiritual na kayamanan ay nagbigay daan kay Severin na mag-concentrate sa pag-atake ng walang sagabal na kailangang bantayan ang sarili sa lahat ng oras. Pagkatapos ng ilang sandali ng pagsubok, ginabayan niya ang kanyang mga iniisip at iniimbak ang Green Shield sa kanyang sentro ng enerhiya. Matapos magkaroon ng maikling pahinga sa Enlightenment Mat, sinuri ni Severin ang parang dagat na mga alon ng gininto ang espiritual na enerhiya na umaagos sa loob ng kanyang katawan. Bilang ang kanyang pangunahing espiritu ay konektado sa mundo, ang kanyang isip ay binuohan ng iba't ibang mga patakaran pati na rin ang banal na kasulatan ng pilosopiya. Mabilis na nagbilang si Severin ng mga natitirang araw at napagtanto na ang Starry Sky Battle Space ay 5 araw na ang nakalipas. Ang kanyang pagkamit ay nakamit ang pagiging perpekto sa level 2 Paragon, at ang threshold ng level 3 Paragon ay hindi malayo. Bagamat hindi pa naramdaman ni Severin ang nalalapit na tagumpay, inilaan niya ang mga nakaraang araw sa pagsasanay ng Lotus Divine Attack.
Ang espiritual na apoy sa loob ng kanyang katawan ay walang tigil na dinadalisay ang kanyang pisikal na anyo at kakayahan. Ang pag-unlad na ginawa niya sa loob lamang ng 3 hanggang 4 na linggo ay kapareho ng masipag na pagsisikap na ipinuhunan ni Severin sa loob ng 2 o 3 buwan bago. Ang walang tigil na pagdadalisay ng espiritual na apoy ay nagbigay sa kanyang espiritual na kapangyarihan ng isang malalim na pundasyon, na nagbigay sa kanyang buong pagkatao na puno ng sigla. Hindi na niya kailangang maghanap ng anumang mga pagkakataon, dahil ang mga table tasks lang ang kailangan niya upang makagawa ng isang pambihirang tagumpay. Sa opinyon ni Severin, ang kanyang pagkamit sa Level 2 Paragon ay tila kulang sa liwanag ng mga panganib na masasaksihan niya sa Starry Sky Battle Space. Ang bawat pagpapahusay na ginawa niya sa kanyang kakayahan ay maaaring matiyak ang kanyang kaligtasan at magbibigay daan sa kanya na mag-navigate sa mapanganib na larangan ng digmaan nang hindi nasaktan. Sa pag-iisip na iyon, agad niyang kinuha ang Grandi Spirit Pill na ginawa niya kanina mula sa kanyang spatial ring. Ang tableta ay maaaring tumulong sa mga Paragon sa pag-condense ng kapangyarihan ng langit at lupa ng may kahanga-hangang bisa. Iyon ang mga table tasks na nainom niya sa kanyang nakaraang tagumpay, na nagtulak sa kanya sa Level 2 Paragon. Mula nang siya ay naging isang 7th grade alchemist, ginamit niya ang lahat ng elixir na pinino niya para sa kanyang sarili, sa kanyang mga asawa, o sa grupo ni Woolrecht. Iyon ang nagtulak sa kanila na maging Level 5 o Level 6 Supreme Saint. Dahil dito, ang labis ng Grandi Spirit Pills ay nanatili sa kanyang pagtatapon. Habang pinapakalma niya ang kanyang pag-iisip, pinutol niya ang kanyang mga distractions at tahimik na isinagawa ang kanyang ehersisyo habang iniinom niya ang Grandi Spirit Pill. Sa paglunok, ang tableta ay nagbago sa purong alchemical power na dumaloy sa kanyang buong katawan. Ginagabayan ng mga turo ng Grandi Uno Treasured Notes, isang napakalaking pag-agos ng espiritual na enerhiya ang dumagsa mula sa lahat ng direksyon ng Grandi Uno Sect. Nagtagpo sila sa Pearlite Isle, na lumikha ng puyo ng tubig na kasing laki ng bundok. Habang ang lahat ng espiritual na enerhiya ay pumasok sa katawan ni Severin, sumailalim sila sa dalisay na kapangyarihan ng langit at lupa at nagbigay ng nakaaaliw na init sa kanyang kaluluwa. Gayunpaman, ang potency ng gamot ay mabilis na hinihigop ni Severin. Bahagyang tumaas ang kanyang natamo, at hindi pa nalalabag ang bottleneck ng Level 3 Paragon. Nagising si Severin mula sa kanyang meditative state. Nang mapagtanto niya ang nangyari, namula ang mga mata niya sa galit at nasambit niya sa malalim na boses. Hindi sapat. Agad niyang kinuha ang 2 Grandi Spirit Pills, inubos ang mga ito at pinakawalan ang kanyang Level 2 na Paragon Attainment, na nagwalas sa kalahati ng Grandi Uno Sect. Ngayon na, inutusan ni Severin ang kapangyarihan ng langit at lupa na sumipsip ng malaking bahagi ng espiritual na enerhiya ng sekta. Sa isang iglap, ang mayamang enerhiya sa loob ng Grandi Uno Sect ay naubos. Ang lahat ng ito ay dumaloy sa Pearlite Isle na parang espongha na humihigop ng tubig. Kontento sa napunang espiritual na enerhiya, ipinikit ni Severin ang kanyang mga mata at ipinagpatuloy ang kanyang pagsasanay. Samantala, isang koro ng galit na dagandong ang sumabog sa Grandi Uno Sect. Saan napunta ang lahat ng espiritual na enerhiya ngayon? Ako ay nag-ambala kaagad bilang ako ay nasa bingit ng isang pambihirang tagumpay. Nasaan ang lahat ng espiritual na enerhiya? Ano ang nangyari? Ang 6th grade pill na pinipino ko ay malapit ng mag-condense. Bakit nawala ang espiritual na enerhiya? Ang hiyawan mula sa 5 hanggang sa 9 na bundok ay isang bastos na paggising sa mga disipulo. Ang ilan ay nasa bingit ng isang pambihirang tagumpay, ngunit nawalan lamang ng pagkakataon dahil sa biglaang pagkaubos ng espiritual na enerhiya. Nakita ng isang elder, na nakahanda upang pinuhin ang isang elixir, ang kanyang mga pagsisikap na nauwi sa wala dahil sa kakulangan ng espiritual na enerhiya. Yaong galit na mga indibidwal, na hinimok ng pagkabigo at determinasyon, ay nagmamadaling lumabas mula sa mga taluktok na may layuning pumatay. Nais nilang malaman kung sino ang may kasalanan sa likod ng pag-ubos ng espiritual na enerhiya. Gayunpaman, sa pag-akyat nila sa himpapawid at pagmasdan ang eksena sa itaas ng Pearlite Isle, lahat sila ay naparalisa sa pagkabigla. Maaabot ba ni Senior Severin ang panibagong tagumpay? Sa loob ng pangunahing bulwagan ng unang bundok,
Ang nakatoong pag-aaral ni Oscar ng isang manual sa pag-eehersisyo ay nag-ambala ng isang koro ng mga dagandong sa paligid niya. Inakala niya na may makabuluhang bagay na naganap sa loob ng sekta at nagmamadaling pinalawak ang kanyang banal na pandama. Sa kanyang pagtataka, ang karamihan sa espiritual na enerhiya ng sekta ay sapilitang naubos. Hindi na pagkakamalan na ang pagkamit ni Severin ang dahilan nito habang nakatingin siya sa napakalaking espiritual na puyo ng tubig na nagbabadya sa itaas ng Pearlite Isle. Pinagmasdan ni Oscar ang eksena ng may katuwaan at pagkagalit. Tiyak na ginagawa niyang mahirap ang lahat para sa akin kahit na siya ay nasa pag-iisa. Kasunod ng rant ni Oscar, naisip niyang masinop para sa kanya na gumava ng isang bagay tungkol sa sitwasyon. Binubuo ang kanyang mga daliri sa mga kuko, inabot niya ang langit at iginuhit ang isang malawak na pagdagsa ng espiritual na enerhiya na sumugod mula sa isang radius na ilang libong milya. Ang naubos na enerhiya sa loob ng Grundy Uno sect ay napunan kaagad. Sa isang iglap, isang magandang ulan ng espiritual na enerhiya ang bumagsak sa buong sekta. Nasiyahan na ang mga antas ng enerhiya ay bumalik sa normal, itinaas niya ang kanyang ulo at sumulyap sa Pearlite Isle sa di kalayuan. Ang kanyang paningin ay tumagos sa kawalan, at itinoon niya ang kanyang tingin kay Severin sa ilalim ng umiikot na espiritual na enerhiya na whirlpool. Napuno ng paghanga si Oscar habang hinahaplos niya ang balbas sa kanyang baba at ngumisi. Napakagandang konstitusyon yan para sa iyo. Kasunod pa rin niya ang isa na namang tagumpay kahit na kamakailan lang ang huli niyang nagawa. Hindi maiwasang isipin ni Oscar na ang pag-recruit kay Severin sa Grundy Uno sect mula sa Sagradong Lawa ay ang pinakamaingat na desisyon na nagawa niya. Nasaksihan niya ang mabilis na pag-akyat ni Severin mula sa isang hamak na Supreme Saint patungo sa Royal Paragon. Si Oscar, bilang isang kakilakilabot na Royal Paragon sa kanyang sarili, ay maaari lamang saludo sa walang kapantay na talento at pag-unlad ni Severin. Si Oscar, sa kabilang banda, ay nangangailangan ng higit sa isang dekada upang makamit ang isang katulad na tagumpay, isang gawa na tila namumutla laban sa tila walang hirap na paglalakbay ni Severin. Nang masuri ang mga pagsulong ni Severin, binawi ni Oscar ang kanyang tingin at bumulong sa sarili. Karapat-dapat siyang maging inner elder ng sekta kung umabot siya sa level 3 Paragon. Hindi siya magagapi sa mga nakababatang henerasyon ni South Sky, kahit na ako ay masasabing gagawa siya ng pangalan para sa kanyang sarili sa Midland. Nahuhulaan na niya na maghahatid si Severin ng ilang mga sorpresa sa Starry Sky Battle Space. Nabanggit ni Oscar na ang kasalukuyang henerasyon ng mga pangunahing disipulo sa Grundy Uno Sacred Land ay level 6 o level 7 Paragons lamang. Sa lakas ni Severin, ang pagpasok sa larangan ng digmaan bilang isang malapit ng maging level 3 Paragon ay walang alinlangan na iposisyon siya bilang bahagi ng upper middle echelon. Maging sina Simeon at Kali ay tinatayang nasa level 2 o level 3 Paragon. Tiyak na mahihirapan sila kung sasabak sila kay Severin. Nang mapagtanto na magiging maayos si Severin, tumigil si Oscar sa pagmamasid sa sitwasyon sa Pearlite Isle at nagpatuloy sa pagbabasa. Samantala, lumaki ang aura ni Severin, at ang bawat cell sa kanyang katawan ay sumipsip sa nakapalibot na espiritual na enerhiya tulad ng isang espongha. Ang mga alon ay kumikinang sa loob ng dagat, ng enerhiya sa kanyang sentro ng enerhiya, kung saan ang mga gintong lotus ay namumulaklak ng sagana. Ang langit, sa itaas ng dagat, na iyon ay pinalamutian din ng mga matangkad na bituin. Sa paglipas ng panahon, pinadalisay ni Severin ang napakaraming espiritual na enerhiya tungo sa kapangyarihan ng langit at lupa, na lalong nagpapatibay sa kanyang pangunahing espiritu. Ang hanay ng enerhiya ay lumawak mula sa unang 50 milya hanggang 60, 70, at kalaunan ay 80 milya. Ang condensing ng pangunahing espiritu ni Severin ay dumating na may natatanging pagtaas sa lakas. Ang estado na iyon ay tumagal ng ilang araw. Maya-maya ay umalangaw-ngaw sa isipan ni Severin ang isang malutong na kalansing na sinundan ng pagtaas ng aura. Sa loob ng ilang sandali, ang kanyang pagkamit ay tumaas sa mga yugto at siya ay naging isang level 3 Paragon. Sa isang iglap, ang kanyang aura ay umalangaw-ngaw sa kawalan, na nagwawalis sa Grundy Uno sect sa isang iglap habang sinusuko niya ang bawat disipulo.
hindi mabilang na mga disipulo ang nataranta mula sa kanilang pag-iisa habang sila ay umangat sa langit sa mga bahid ng liwanag. Si Severin ay gumawa ng panibagong tagumpay. Level 3 Paragon na ba siya? Siya ay naging isang Royal Paragon 1 taon mula noong siya ay pumasok sa sekta. Siguradong magiging celestial ang isa sa kanyang talento. Ang lahat ng mga alagad ay parehong namangha, dahil halos hindi sila makapaniwala sa tanawing nangyayari sa kanilang harapan. Naalala ng lahat na halos 1 buwan na lamang mula noong huling tagumpay ni Severin. Sa pangkalahatan, ang mga tumaas sa mas matataas na tagumpay ay mas mahihirapang sumulong, dahil karaniwan itong umaasa sa paghihintay sa mga angkop na sandali. Gayunpaman, tinanggihan ni Severin ang pamantayang iyon sa hindi mabilang na mga pagkakataon, na naging sanhi ng pagdududa ng marami sa kanilang pananaw sa mundo. Maging ang mga elder ay nag-alinlangan din nang maramdaman nila ang malakas na aura na nagmumula sa Pearlite Isle. Ang kanilang natamo ay tumitigil sa perpektong yugto sa Level 1 Paragon, kaya natural silang nagtatanim ng pagkamangha at inggit nang makita nila kung gaano kadaling gumawa ng mga tagumpay si Severin. Walang kamalay-malay sa kaguluhan na idinulot niya sa labas, nakaranas si Severin ng mga kapansin-pansing pagbabago sa kanyang primal spirit at pisikal na katawan matapos gumawa ng pambihirang tagumpay sa Level 3 Paragon. Ang kanyang primal spirit ay naging mas matatag, na may kakayahang humiwalay sa pisikal na katawan at malayang mag-navigate sa kawalan. Kung tungkol sa kanyang pisikal na katawan, ito ay sumailalim sa isang kahangahangang pagbabago. Ang kanyang mga kalamnan at buto ay naging kasing lakas ng mabangis na hayop, habang ang kanyang dugo ay umaagos tulad ng mercury, at ang iba pang bahagi ng kanyang mga laman loob ay napino. Ramdam ni Severin ang maindayog at dumadagandong na mga pintig na sumasabay sa bawat pintig ng kanyang puso. Ang kanyang makapal na dugo ay tila sumasalamin sa nakakakuryenteng mga panginginig ng boses, at ang kanyang katawan ay napuno ng dugo at enerhiya. Ang kanyang panloob na organo ay naging kasing tibay ng ginto at bato, habang ang kanyang pangangatawan ay parang dragon. Sa pamamagitan ng isang casual na pag-indayog ng kanyang kamao, ang kanyang napakalaking lakas ay lumikha ng isang sonic boom na nagpangiti sa mismong tela ng kalawakan. Ang kanyang katawan ay naging isang epitome ng lakas, at ang isang galaw ay may kakayahang magpatag ng mga bundok at maghiwalay ng mga dagat. Kung muli niyang haharapin si Sean at ang iba pa, alam niyang kaya niyang daijin sila sa pamamagitan lamang ng pisikal na lakas. Ngumiti si Severin, nasiyahan sa mga pagbabagong dulot ng tagumpay. Phew! Level 3 Paragon sa wakas. Ang pagpasok sa Starry Sky Battle Space na may ganitong lakas ay sapat na upang matiyak ang aking kagalingan. Huminga ng malalim si Severin at ngumisi. Gamit ang Chaotic Sword Shadow, Lotus Divine Attack, ang Maladragon kong pangangatawan, at ang Wildfire Sky Soil Zenith, magiging sapat akong malakas para hamanin ang kahit isang level 5 na Paragon. Pinawi ni Severin ang kanyang pananabik matapos ipasok ang kanyang divine senses sa kanyang katawan at suriin ang pagbabago sa kanyang pagkatao. Pagkatapos ay inilipat niya ang kanyang pagtuon sa pagsipsip at pagpino ng natitirang enerhiya sa silid ng pagsasanay. Pagkaraan ng ganap na pagsasama-sama ng kanyang natamo, nagpa siya si Severin na tumayo ka at lumabas ng silid. Si Diane at ang mga batang babae ay nakaharap pabalik-balik, gayon din si Woolrich at ang iba pa. Ang kanilang mga mukha ay lumiwanag sa tuwa at pananabik na para bang sila ang nakamit ang tagumpay. Sila ay may unang kamay na kaalaman sa pambihirang talento ni Severin, ngunit wala sa kanila ang nakasanayan na sa kanyang madalas na mga tagumpay. Ang pagtaas sa Level 3 Paragon ay hindi kasing dali ng paggamit ng mga table tasks upang makagawa ng isang pambihirang tagumpay sa Warrior Emperor o Supreme Saint. Ang bawat antas ng Paragon ay kilalang-kilalang mahirap na gumawa ng isang pambihirang tagumpay. Maraming elder sa loob ng sekta ang natigil sa Level 1 sa loob ng mga dekada. Ang kahirapan ng mga hadlang ay tumaas sa pagsulong ng paggamit, na nangangailangan ng makabuluhang pagkakataon para sa mga tagumpay. Si Severin ay lumabag sa gayong mga pamantayan, na umabot sa Level 3 Paragon sa loob lamang ng 2 o 3 buwan pagkatapos ng kanyang nakaraang tagumpay. Dahil sa kanyang talento, ang kanyang hindi pa nagagawang pag-unlad ay inaasahan, ngunit hindi iyon sa anumang paraan ay nakabawas sa tagumpay na kanyang nagawa.
Nagtipon silang lahat sa paligid ni Severin matapos siyang makitang umaalis mula sa pag-iisa. Medyo mapait na ngiti ang sinabi ni Felipe. Nakakainggit ang talento mo. Idinagdag ni Woolrich. Ang iba ay nakikipagpunyagi sa loob ng ilang dekada at nananatili sa Level 1 Paragon, ngunit tila ginagawa mo ang lahat ng mga pambihirang tagumpay na ito na parang pangalawang kalikasan. Naiisip ko na maraming tao sa sekta ang lihim na nagseselos. Maging si Dayan at ang mga babae ay tumingin sa kanya na may bituing paghanga at pagkamangha. Nang mapagtantong matagal na nilang hinihintay na makumplito niya ang kanyang pag-iisa, hinimas niya ang kanyang ilong at sumagot. Hindi ako kasing kahanga-hanga gaya ng inilalarawan mo sa akin. Marami pang mas malakas na kababalaghan sa loob ng Blue Realm. Ang kasalukuyang antas ng tagumpay ko ay halos hindi sapat upang protektahan ang aking sarili. Si Severin ay nanatiling mapagpakumbaba at hindi pinahintulutan ang pambihirang tagumpay na palakihin ang kanyang kaakuhan. Naniniwala siya sa pagkakaroon ng mga individual na mas matalino at makapangyarihan sa malawak na mundo ng Blue Realm. Kahit na nakita siya ng iba bilang isang halimaw, nadama niya na siya ay bahagyang mas malakas kaysa sa karaniwan. Ang kanyang kahinhinan ay sumasalamin ng mabuti sa mga nakapaligid sa kanya, na nagbibigay ng mga ngiti sa kanyang mga asawa at sa grupo ni Woolrich. Pagkatapos ay iminungkahi ni Woolrich. Ipagdiwang natin ang tagumpay ni Severin. Maaaring hindi tayo sapat na malakas para makapasok sa Starry Sky Battle Space kapag napuntahan na ito, ngunit maaari pa rin nating hilingin kay Severin ang isang ligtas na paglalakbay sa loob. Ang kanyang mungkahi ay umani ng nagkakaisang pagsang-ayon mula kay Felipe at sa iba pa. Ang pag-alis sa Sky Blue Sect at pakikipagsapalaran sa Blue Realm ay hindi walang hirap, ngunit ginawa nila ito sa paghahanap ng mas malawak na abot tanaw at ng pagkakataong maging isang celestial. Ang malaking bahagi nito ay nakasalalay kay Severin. Ang kanyang mga kontribusyon ay mahalaga sa kanilang pag-unlad bilang mga practitioner. Kung hindi siya nakasama, baka hindi sila nagkaroon ng pagkakataon na maging Level 5 o Level 6 Supreme Saints. Tinanggap ni Severin ang kanilang mga hiling na may malabong ngiti. Walang itinalaga sa kanya si Oscar ng anumang partikular na gawain sa Starry Sky Battle Space, maliban sa magtatag ng mga koneksyon sa mga kahanga-hangang tao sa labas ng South Sky para sa mas maayos na paglalakbay patungo sa sagradong lupain ng Midland. Gayunpaman, ang mga pagkakataon na naruroon sa malawak na sinaunang pagkawasak na iyon ay abot kamay, at hindi papalampasin ni Severin ang pagkakataong sakupin sila. Ang paglalakbay ng pagkamit ay isang matinding kompetisyon, at lahat ng ginawa sa ngalan ng pagkamit ay labag sa langit. Ito ay isang paglalakbay upang makipagkompetensya laban sa mga kapantay at sa mundo. Naramdaman ni Severin na ang Starry Sky Battle Space ay magpapatunay na isang brutal at madugong pangyayari. Iyon ay bahagi ng dahilan ng kanyang pagmamadali na gumawa ng isang pambihirang tagumpay. Sa pamamagitan lamang ng pagkakaroon ng sapat na lakas upang protektahan ang kanyang sarili pagkatapos ay magagawa niyang makakuha ng mga pagkakataon, gumawa ng higit pang mga tagumpay, at maprotektahan ang mga pinangalagaan niya sa harap ng mga paparating na hamon. Kinaumagahan, lumabas si Severin mula sa silid ni Dayan na nakaramdam ng sigla. Kumuha siya ng isang balde ng malamig na tubig ng balon para magpahangin at magbabad sa maaraw na panahon na may nag-iisip na tingin. May natitira pang 2 araw. Bulong ni Severin. Ay hinulaan ang isang ipo-ipo ng kalupitan sa panahon ng Starry Sky Battle Space, at binalak niyang gumawa ng ilang mga table tasks para sa kanyang pamilya bago magsimula sa mahirap na paglalakbay. Dahil sa kanyang pambihirang tagumpay sa Paragon, napansin ni Severin ang isang bahagyang pagbaba sa pag-unlad sa mga antas ng pagkamit ng kanyang mga asawa. Si Dayan, sa kabila ng pagiging pinakamalakas sa kanila matapos makamit ang Level 6 Supreme Saint, ay natigil sa late stage Level 6. Malayo pa siya sa paggawa ng isang pambihirang tagumpay. Si Felipe at ang iba pa, na tinulungan ng pang-anim na baitang na Crystal Spring Peel, ay dahan-daang humahabol. Level 5 na silang Supreme Saints. Gayunpaman, kulang pa rin sila kay Dayan at sa mga babae. Ang ganitong mga pagkakaiba sa kanilang mga antas ng lakas ay tumutukoy sa kanilang iba't ibang antas ng talento. Ang kanyang mga asawa, kasama sina Woolrich at Felipe,
ay nagtataglay ng mga konstitusyon ng elemento, na inilalagay ang mga ito ng bahagya kaysa sa mga banal na konstitusyon tulad niya at ni Carl, kahit na hindi gaanong. Samantala, si Samuel at ang natitirang dating Sky Blue Sect Elder ay medyo hindi gaanong sanay, dahil naabot lang nila ang Level 4 o Level 5 Supreme Saint sa kabila ng pag-asa sa mga tabletang ibinigay niya sa kanila. Naunawaan ni Severin na bihira ang mga henyo, at karaniwan na ang mga karaniwang talento na gaya ng kay Samuel. Sa pagpapalawak ni Dayan ng agwat sa pagitan nila, maswerte silang maabot ang Level 8 o Level 9 Supreme Saint sa oras na nakakuha si Severin ng breakthrough sa Level 5 Paragon at handa na siyang magtungo sa Midland. Habang ang mga kaisipang iyon ay nananatili sa kanyang isipan, inilipat ni Severin ang kanyang pagtuon at nagpas siyang kumuha ng ilang sangkap na alchemical na gagamitin sa paggawa ng mga table tasks sa ikapitong baitang. Pagkatapos ng almusal, pumunta si Severin sa alchemy chamber. Pagdating niya sa pasukan, sininyasan siya ng boses ni Daniela papasok. Pumasok ka na. Isang daloy ng liwanag pagkatapos ay kumikinang sa loob ng bulwagan nang lumitaw si Daniela sa tabi mismo ni Severin na nakasuot ng puting damit. Pagbati, Madam Daniela. Bati ni Severin. Dumating si Severin sa alchemy chamber upang maghanap ng mga materyales na panggamot para sa mga table tasks sa ikapitong baitang at gampanan din ang gawaing iniutos sa kanya ni Oscar na gawin. Ang huling layunin, sa partikular, ay isang kinakailangan na kailangan niyang tuparin kapalit ng pagtanggap ng Green Shield at Icicle Flame. Mainit na tinanggap ni Daniela si Severin matapos malaman ang kanyang pagnanais na makakuha ng mga materyales para sa 7th grade breakthrough pills. Bilang pinakamataas na pinuno ng 6th Mountain at isang elder ng Alchemy Chamber, natanggap din niya ang direktiba ni Oscar tungkol sa tungkulin ni Severin na mag-supply ng mga 7th grade breakthrough pills. Nang maramdaman na ang aura ni Severin ay nasa level 3 Paragon, namangha si Daniela sa kanyang naabot at sinabi sa medyo naiinggit na tono. Sana kasing talento mo ako. Kung ang mabilis na pag-akyat ni Severin mula sa Supreme Saint patungo sa Paragon ay maaaring magdulot ng paghanga mula kay Daniela, kung gayon ang kadalian kung saan siya ay gumawa ng isang pambihirang tagumpay sa mga antas ng Paragon ay halos tiyak na magdulot ng damdamin ng paninibugho.